Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, anong kaalaman at kakayahan ng isang Itbulaga joker laban sa kakayahan at kaalaman ng isang veteranong lawyer? Ito ang tanong ng taong bayan matapos na bisto na pumayag na iditini sa PNP custody ang di umano'y sinungaling na DPWH 1st District Engineer Grace Hernandez na tila isa sa mga sangkot sa maanumalyang DPWH project na nauna nang na-cite in contempt ng Senado at matapos nila nabisto na tila sunod-sunuran na lang raw umano sa kung ano ang utos ng Speaker of the House na si Speaker Martin Romualdez. Itbulaga School Bukol Tito Soto ipinoprotestang bumaba na sa kanyang pwesto bilang Senate President ng Senado. Ito ang panawagan ng taong bayan at ugong-ugong sa mundo ng social media matapos tila huling-huli mismo sa mata ng maraming Pilipino ang di umano'y pagkabayas at one-sided nito na tila pilit idinidikit ang pangalan ng mga Duterte tungkol sa kontrobersyal na flood control projects at ang tila pagiging sunod-sunuran umano nito sa kung ano ang utos ni Speaker Romualdez. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang pahayag ni Tito Soto na, I quote, "As I said before, I will do everything in my capacity to ensure that this Senate will remain cooperative but independent, balanced, transparent, and sincere." Unquote. Hindi naman nakapagpigil na tila tumaas ang kilay at mag-react si Tio Moreno sa pamamagitan ng kanyang FB post. Ayon pa sa kanya, out of delicadeza, Vicente Tito Soto should step down as Senate President. Why? Because he does not honor his own words. He promised that the Senate would remain independent. But how can you claim independence when a single call from Martin Romualdez is enough for you to bend? You speak of balance, but how is that balance when you ignore the decision of the Senate Blue Ribbon Committee under Senator Rodante Marcoleta and simplified followed Romualdez's wishes regarding the custody of Engineer Grace Hernandez? You claim transparency, yet where is the transparency when you bypass your fellow senators and make a unilateral decisions that contradict the consensus of the body? Isang tawag lang pala ni Romualdez na kapag decide na bigla, tang na, Itbulaga nga. Context on the transfer of Engineer Grace to PNP Custodial Center disregarding the earlier detention order of the Blue Ribbon Committee. May quote si Soto sa record, "Kailangan nating magbigay sa request ng Speaker. Ang Speaker mismo ang tumawag sa akin." Malinaw dito na Soto bows to the Speaker to the whom he owns his position at the expense of the Senate independence. End of quote. Hindi naman nakapagpigil si Congressman Kiko Barzaga na tila supalpalin at sampalin ng katotohanan si Itbulaga School Bukol Tito Soto matapos ang di umano'y naging pagkabayas nito, naging sunod-sunuran sa utos ni Speaker Romualdez na hindi niya kayang pangalanan sa kabila na dawit na ang pangalan di umano ni Speaker na isa sa ibinunyag ng mag-asawang Diskaya. Ayon pa sa kanyang post, response to a comment made by Senator Tito Soto, Epal, gamit pa si Vico. There are many points he is missing. I'd been a long-time friend of Martin Romualdez. Diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay Romualdez. Unquote. Matapos nito, lumabas ang ugong-ugong na balita sa mundo ng social media at tila panawagan na siyang palitan ang kasalukuyang Senate President ngayon at ang ipapalit di umano ay isang abogado na dapat katulad ni Senator Alan Peter Cayetano at hindi ang Itbulaga joker at School Bukol. Ayon pa sa kanila, abogado ang kailangan maging Senate President. Senator Alan Peter Cayetano, palitan mo si Soto. We need a lawyer para itama ang mali. Senate of the Philippines, palitan ninyo si Soto. First day pa lang, nagkalat na. Alan Peter Cayetano, please lead. Senator Alan Peter Cayetano, palitan mo si Soto. We need a lawyer to be a Senate President. Hashtag no to bias leadership. Dapat talaga na qualification of Senate President must be a lawyer. Sometimes
sometimes during session, there are things you need to decide being a lawyer. We don't need a comedy actor. We need a strong man, a lawyer to defend Filipino rights, not a crocs and coat. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, sang-ayon ba kayo at payag ba kayo na dapat mapalitan agad sa lalong madaling panahon ang kasalukuyang Senate President ngayon na si Tito Soto dahil hindi abogado at dapat ipalit ay isang veteranong abogado katulad umano ni Senator Alan Peter Cayetano at Senador Mark Coleta na mas may alam umano sa batas. Bagong Senate President na naman. Magkakaroon na naman ng bagong Senate President o may bagong Senate President na? Pag-usapan natin yan maya-maya lang. Pero bago tayo magsimula, ako ay magpapaalala lang. Huwag pong kalimutan mag-like ha. I-like nyo po agad itong video na ito. And sana subscribe po. Doon sa mga hindi pa po subscriber, lagi po nating paalala yan. Konting lambing. Pakicheck nyo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi, mamaya na po natin pag-usapan yung bagong Senate President at yung video ni BBM na napamura. Pero dito po muna tayo sa One Ball University kay Mr. Acheche. Oh, yan. Oh, sabi ito post ito ng News 5 mismo. So sabi niya, asan yung panahon ni Rodrigo Duterte? Bakit hindi niya binabanggit? Alam nyo, ito yung investigasyon, di ba na-imbestigahan sa Senate itong Diskaya. Oh, tapos meron silang sinasabi pa kung ano-ano. Tapos parang nagbabago ng statement yung Diskaya na hindi naman daw talaga nila tinutukoy si Tambi at saka si Saldico. Kaya lang sila po ang sinasabi, baka nagagamit lang ng ang pangalan nila ng politiko. But ang pinakapunto po dito, ang iniimbestigahan ay yung mga mandarambong na mga congressman or senator or mga politiko na nagnanakaw sa bayan. Bakit napuntahan na naman dun sa panahon ni Duterte? 'Di ba? Unang-una, hindi po involved si PRRD doon sa mga anomalya patungkol sa flood control project. Sa katunayan, mismo si PRRD talagang binabanata na kahit dati yung DPWH. Nauunawaan po natin. So bakit binabalik dito? Alam nyo to si Tito Soto, ang gulo-gulo po niya Kasi yung investigasyon, maayos naman. Bago bigla-bigla nagpalit. Sabi ko nga yung last vlog ko, 2 days ago, kasi nagbakasyon lang kami. 2 days ako sabi ko, bigyan natin ng chance to si Tito Soto kasi baka naman maayos. Pero tingnan nyo, ngayon, lumalabas, bakla ito si Tito Soto pagdating kay Saldi at kay Tambaluslos kasi doon papunta Doon papunta yung investigasyon. Biglang dinadala sa Duterte. Diba? Pero alam nyo mga kababayan, ito yun. May nakapagsabi sa akin, yan si Tito Soto, Duterte yan. May nagsabi sa akin, abangan nyo lang. Okay? Pero ako, sa totoo lang, hindi ako naniniwala doon sa sinabi sa akin. Pero, again, bigyan natin ng chance, baka naman posible din. Kasi, napaka-obvious nito. Hindi nyo ba napapansin? Parang may kasabihan na it's too good to be true. Ito, it's too obvious. Halatang halata na dinadala sa Duterte. So, para sa akin, baka naman nagpapasakay lang to si Tito Soto para makuha niya ang kumpiyansa ng mga magnanakaw. Kasi alam naman natin yung mga magnanakaw ay gustong idiin ng Duterte. Nasusundan po nyo. So, baka pinasasakay lang ni Tito Soto, pero in the end, mag-iiba. Remember this, dati binanat-banatan ko rin si Chis Escudero. Pero sa bandang huli, kita mo naman, yung impeachment kaya hindi natuloy-tuloy dahil ginawa ng paraan yung forthwith. Aminin na natin, di ba? Kung iba ang Senate President at that time, baka natuloy yung impeachment. Naunawaan nyo po. Nung nakuha na yung kumpiyansa, iba ang ginawa. So, posibleng ganyan si Tito Soto or sobrang tanga. Dalawa lang yan Ako para sa akin ang opinion ko talaga, either nagpapasakay to si Tito Soto at talagang sa bandang huli kakampi rin sa Duterte or sobrang tanga. 'Di ba? Kasi sabi, sobrang obvious Parang ngayon lang ako nakakita ng Senate President. Sabi nga ni Kiko Barsaga, duwag. Yung lower house naging upper house. Yung Senate ang parang naging lower house Naintindihan nyo? Parang,
Ala, Senate President takot. Takot sa House Speaker. At ito obviously, di ba? Pansinin nyo rin, ang pula, ay ang dilaw, tahimik. Ang pinklawan, yung mga ibang komunista, yung ibang mga pinklawan na nakaupo, tahimik patungkol dito. So, may nagsabi sa akin, Coach, may naglalaro dyan. No? So, ako, kayo na lang ang tanungin ko. Kasi maraming bali-balita. Lalong-lalo na pagka yung resource person ay hindi from the inside, ayoko bastang paniwalaan. Although may mga connection siya sa loob, pero mas kampante ako kung yung tao mismo nasa loob. Yung nagsabi sa akin na yan, medyo wala sa loob. Okay? Marami lang connection sa loob. Kaya nga, tingnan natin. Pero kayo, tanungin ko. Sa tingin ninyo, si Tito Soto ay babaliktad sa bandang huli at mag-PPRRD o mag-Duterte? Or talagang sadyang tanga lang? Ilagay nyo dyan. Ilagay nyo dyan sa comment section. Ipapakita ko po itong susunod. Pag-usapan natin. Ito, pag-usapan natin itong sinabi talagang medyo maraming pasabog. Ito si Kiko Barsaga. Oh, sabi niya. News update. Representative Barsaga to Senate President Soto. Diskaya lang kaya mo. Takot ka kay Romualdez. Maraming ganyan. Tingnan nyo yung Tricom. Ha? Tingnan nyo yan sila Abante. Ang kaya lang, mga vloggers. Pero takot yan kay Saldico. Takot yan kay Tambi. Oh. Pero matindi. Isasabi natin. Ang isipin mo, Senate President ka? Ako, talagang nakaka-turn off to si Tito Soto. Pinaglalaban mo yung 150 million, talagang halos makipagdebate ka, halos makipag-away ka patungkol dyan sa impeachment ni BP Sarang matuloy. Tapos ito merong diskaya, nagsasalita na. Wag tayo mag-anuhan. Sabi nga ni Magalong At sabi rin ni Chanko, alam naman natin kung sino talaga yung pinakamalaking nakubra dyan. Alam naman natin kung sino magnanakaw. Kaya nga sabi ko doon sa post ko, alam nyo, lumalabas na untouchable si Tambi at saka si Saldico. At kahit naman si Bongbong may sala dito Pero bakit yung ibang politiko hindi nila madiin? Eto yan mga kababayan. Eto from the inside to. You know why? Bakit yung iba tahimik? Ha? You know why? Ayaw nilang madiin kahit galit sila kay Tambi. Alam nyo kung ba't ayaw nilang madiin si Tambi? May isang posisyon na napakataas sa Pilipinas. Bangag. Bangag adik. Di umano. Basta may mga taong ganyan. Yung iba, galit, nasa kasobrang kaswapangan, di umano, nitong si Tambi. Pero ayaw nilang madiin. At hindi nila ipapangalanan. Alam nyo kung bakit? Madungis din. Madumi rin. Hindi lang kasing dungis ni Tambi. At ang sabi dito, malawakan. Malawakan na tong problema ng Pilipinas. Kaya nga sabi ko, mauubos ang pera natin ngayon. Ubus na daw. Kaya nga umuutang na Deficit na talaga tayo. Ganyan ng kasobrang malawakan ang nakawan sa gobyerno. Yung bang tipong, andyan na may mga nagsasalita na. Obvious na. Even yung mga kasamahan nila. Kilala kung sino. And yet, hindi magalaw-galaw. And yet, hindi mapalitan. And yet, ang napalitan pa, yung nakikipaglabang sa tama, na si Chis Escudero, si Marcoleta. Why? Ito eto. Malawakan to. Marami talagang pumuprotekta. Parang ano lang yan Yung iba, ayaw idiin ang isang taong adik, lulong sa droga, dahil madadamay sila. Bakit? Tumitira din Hindi lang kasing lulong. Kaya marami dyan. Maraming tutumba. Kaya very important doon sa iboboto po natin yung mga politiko. Paalala lang po sa 2028, iboto natin yung mga politikong malinis. Kasi yan, hindi mahawakan sa liig. Dahil wala silang maitapon dyan Pero yung iba, hindi lang to, may sasabihin ako sa inyo. Hindi lang politiko. May mga simbahan ganyan din. Tinatakot.
Hawak sa leeg. Bakit? May kaso dito, may kaso doon. Kaya ngayon, duwag. Tahimik. Pansin nyo? Why the church is sleeping now? Dating ingay nila kay PRRD. May baho eh. Aaling-asaw. Kaya antayin natin ito kasi itong si Kiko Borsaga, maraming pasabog. At maganda to kasi from the inside to eh. Kasamahan nila ito. At ito lalaban, bata pa ito eh. So titingnan natin kung ito ay magtutuloy-tuloy. Pero puntahan natin tong next topic bago tayo pumunta dito kay Tambi. Ito, basahin po natin yung post ni Jimmy Bondoc. Sabi niya, Alan Cayetano should be Senate President. If I were simply partisan, I would choose a PDP rep. Pero based on reality, merit and current climate, only Alan can lead the Senate. Alam mo ako, agree ako dito. Dapat talaga si Cayetano ang Senate President. Magaling talaga eh. Nakikita naman natin. I think even the Pinklawans, yung Pulahan, nakikita mahusay talaga si Cayetano. And malinis to eh. Wala naman silang maitapon kay Cayetano kung hindi yung 10,000 eh. But what's that? Diba? Hindi niya naman talaga binanggit yung pangako na yun. But anyway, ano pa bang bato nila dito? Wala. Maayos yung tao. Diba? Yes, he's not perfect. Like me, like you. No one is perfect. Pero malinis eh. And at the same time, may kakayanan. May talino. Itong na ito, siguro sa pag-upload ko na itong video na ito, baka nga Senate President. Kasi po alam nyo, kalat na to sa Facebook. Oh po, kalat na. They want si Cayetano to be the next Senate President. Sa katunayan, as of the making of this video, as of the making, nagkakaroon na daw ng usapan for another coup d'etat dahil they don't like the performance of Tito Soto eh. Parang hindi siya interesado sa paglutas ng baha. Ang interest niya ay para mabaling sa Duterte yung problema. Maituro ang Duterte, hindi para solusyonan yung problema natin ngayon sa baha. Yung problema natin sa corruption ngayon. Yan ang lumalabas, parang wala siyang plano. Para sa kanya, it's all politics. Kaya marami raw hindi nagkakagusto na mga kapwa niya senador. Kaya magkakaroon ng kudita. Baka pagka-upload ko nito, baka Senate President na to nawa si Cayetano. Anyway, i-comment nyo lang dyan kung sakaling, Coach, yes, Senate President na siya. Kasi, may timeline din eh, ini-edit pa. No? So may 2 hours, 3 hours pang to. So, we'll see, di ba? But antayin natin, talaga namang karapat dapat to. At siguro yung hindi siya hindi siya bias. Ako sa tingin ko lang tama naman yung sinabi niya sa impeachment eh. Diba? Binalik niya muna sa Congress. Isipin niyo kung sinimulan nila yon. Tapos biglang nagdesisyon yung Senate ay yung Supreme Court na unconstitutional. Di nasayang yung pinagtrabaho nila. Diba? Magkakaroon pa ng constitutional crisis. Dahil sinimulan ng Senate yung pala unconstitutional. Kaya tama yung ginawa ni Cayetano. Idea niya yan. No? I agree with Jimmy Bondoc. At pag chinek nyo yung Facebook nyo, marami. Ituloy po natin. Ito, panawagan ko sa ating lahat. Ituloy po natin. Isigaw po natin. Ibalik si Cayetano bilang Senate President. Lagyan natin, pagtulungan po natin. At wag po natin titigilan tong flood control kasi alam nyo po, mawawala tayo. Alam nyo yung nangyayari sa Congress ngayon? Parang drama. Saan ka nakakita ng isinisiwalat at maraming nakakaalam na dapat si Saldico ang ipatawag dahil siya ang may siya ang kasabwat or nakakaalam patungkol sa insertions and yet ayaw nilang patawag. So, wala talagang magkakaroong investigasyon. Tapos ito si Soto, under disaya din, duwag kay sabi nga ni Kiko Barsaga, duwag dito kay Tambi. Ano mangyari? Walang investigasyon. Maglulukuhan lang tayo. Alam nyo kung sino lang kumikita? Media. Kasi may balita sila. Pero yung totoong merong mangyayari sa investigasyon, wala. So, kailangan talaga natin ng matinding investigasyon. Wala tayong aasahan sa lower house. Huwag naman pati Senate. Diba? So, andito pag-asa natin, tuloy po natin na panawagan gawing Senate President
si Cayetano. Alam niyo po kasi, papasok ang 2028. This is our time. Mga kababayan ko, isigaw natin, malakas po tayo sa social media. Dahil 2028, presidential election, magbabago po ang timpla. Iba kasi pag midterm election, malakas talaga yung incumbent na president. Pero sa presidential election, magpapalit ng presidente. So walang malakas. Ang mga politiko sensitive sa sigaw ng taong bayan. Ito po yun. Malakas tayo. Kaya tuloy-tuloy lang natin ang banat sa social media. Next po, tingnan natin to. Ito yung post na ni Kiko Barsaga ulit, pasabog niya ito. Naiintindihan ko ang sitwasyon ni Mayor Vico. Sinabihan rin ako ni Mayor Jenny na huwag kalabanin si Romualdez. But justice must be done. Ito po ang tapang. Ito po ang tapang. Sana wag magbago to si Kiko Barsaga. Sana wala tong topak. Kasi basta alam nyo na, di ba? Basta wala tong topak kasi bata pa eh. Hindi natin alam kung ano talaga ang plano nito. But as of the moment, okay itong ginagawa ni Kiko. Anyway, kung meron naman siyang masamang agenda o may topak to, malalaman naman natin in the future. Pero dito muna tayo sa now. Yung sa ngayon, maganda itong mga binabanggit niya. Maraming nagsasabi nito. Kaya kikita nyo naman may katotohanan itong sinasabi ni Kiko Barsaga. Bakit? Kita nyo, tahimik ang Congress. Kasi ang style niyan, ginawa yan sa Banateros Diba? Ooperan ka, pag di ka maoperan, didemanda ka, yung ganon. Gigipitin ka in short. At sinabi rin niya ni BP Sara, diba? Ayaw ni Tambi ng kalaban. So, i-eliminate niya yung kalaban. Either bibilin or gigipitin. Kaya nga sabi ni Kiko Barsaga, huwag kalabanin. Kaya naman, pinapalabas dito na si Vico naduwag. Parang pinagtatanggol pa. Kasi pwede namang tumahimik si Vico di ba? As mayor. Ang problema dito kay Vico, hindi naman siya congressman, so pwede siyang tumahimik, pero nangibabaw yung kanyang pagiging politiko. Ang aga naging trapo. Matino to si Vico. I'm sure matino ito. Magaling ito. Kaya lang medyo kulang pa Siguro yung edad, no? Medyo sa sobrang galit niya sa Diskaya. Instead na mag-focus muna doon sa mga tinuturo ng Diskaya, ang focus niya si Diskaya. Nakalimutan ata ni Vico na hindi Diskaya ang kalaban ng bansang Pilipinas. Yung mga Diskaya, mga contractor, yes, they are not innocent, they are not virgins, pero merong mastermind. Sana doon nagfo-focus si Vico Soto. Pero parang natakot, dito na mo yung magtito, ganun ang galaw. Nakaka-turn off Nakaka-turn off. I don't expect to kay Vico Soto, kay Tito Soto rin. Pero it is what it is Yan As is, yan Yan ang lumalabas talaga. Na hindi sila nakafocus dun sa mastermind. Nakafocus sila dun sa political agenda. Sa Diskaya, si Tito Soto, sa paghabol sa Duterte. No? Pero sana manindigan. And ito na po, dumadami na po yung naninindigan. Si Chanco, Kiko Barsaga, Magalong. Kayong mga politiko, mananahimik ba kayo? O madungis din kayo? Or kasi alam mo, yung iba raw talaga nabigyan. Hindi man garapala na bilyon-bilyon, pero meron tinanggap. Baka madamay sila, baka may video, baka may natanahimik. Di ba? So yan ang problema. Yan ang problema ang kinaharap ng bansang Pilipinas. Kaya ang hirap tibagin. Tapos ang daming pera ni Tambi. Sabi nga, ulitin ko, ni BP Sara, ang pera, ang may hawak lang ng pera ng buong Pilipinas si Tambi at saka si Saldi. Ganun po. Paano mo tatapalan yan? Ang daming mga mukhang pera ng mga politiko. Di ba? Tingnan nyo na lang yung TRICOM, yung mga nag-iimbestiga. Diba? Ayaw nilang palabasin si Saldico. Tsaka hindi na nilang pauwi niyan si Saldico kasi baka mamaya pag nandito, bigla pang bumaligtad. So, siguro pinapunta na lang dyan ni Tambi, diyan ka na lang muna, magpasasa ka dyan, total marami kang pera, diyan ka na lang muna. Baka ganun na sinabi, kami na munang bahala dito. Kasi pag nandito ka, ipapatawag ka, pag napatawag ka, baka magkamali ka pa ng sagot, so diyan ka na lang, okay? May sakit ka, nasa ospital ka, masakit ang puso mo, etc., etc. Lahat ng sakit gamitin mo, basta diyan ka lang.
Kasi delikado talaga si Saldi pag umuwi. Pag pinatawag yan, may nagsasabi, hindi ko alam kung totoo to ha, mahina pa raw to si Saldi. Mahinang sumagot. Baka madulas to. O mataranta, baka ituro si Tambi. O, di ba? Delikado kasi pinangalanan nga niya yung apat niya, yung big four nila, yung magbe-best friend. Sino? Si Suarez, siya, si Tambi at saka si Dong Gonzales. O, di ba? Doon pa lang yari na, alam na natin kung sino ang maraming nakurakot, di ba? O lumabas na kontraktor, si Dong Gonzales, di ba? O. Yung next topic po. Ito po ang bantayan natin. Another post from Kiko Barsaga. Kung kaya ni Senator Lacson si Saldico at Romualdez sa Blue Ribbon, edi goods. Pag hindi, parehas lang sila ni Tito Soto na duwag. Trapo. Diba? Kasi ang issue dito, binanggit na po sila ni Diskaya. Okay? Kung sa tingin nila nagsisinungaling si Diskaya or hindi po yun ang issue. Ang issue dito dapat imbestigahan pa rin si Saldico at si Tambi. Kasi kung hindi, takot din. Parehas kasi ang ganda-ganda eh. Isipin mo, ang ganda ng palakad ng investigasyon under sa former Senate President na si Chis Escudero. Ang ganda-ganda rin nung investigasyon sa Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Marcoleta. Kung nakukulangan lang sila kay Marcoleta kasi bakit hindi daw nadadamay ang mga Duterte, o di sige, okay lang. Gusto nyo, imbestigahan nyo rin yung Duterte. Pero, let's focus on the main thing. Ang main thing po dito, si Saldico at saka si Tambi. So kung tong si Lacson, duwag din, nakakahiyang pulis to. O baka, meron din kinita. Hindi nga lang malaki, kasing laki nung nila Tambi, pero medyo kaduda-duda. Kukuhanin mo yung magandang investigasyong ginagawa ng isang taong si Marcoleta, papalitan mo, tapos wala ka rin palang ambag. Wala ka rin maidadagdag. Di ba? Kasi okay lang, sige, meron kayong pasabog. Kung gusto nyo, meron kayong pasabog na senador na tumanggap din, sige, okay lang yun. O meron kayong pasabog na panahon pa ni PRRD, okay lang din yun. Ituloy nyo. But never, ever leave Tambi and Saldi sa usapin. Kasi sila yung main player dito. Sila pa nga ang lumalabas, di umano ng mga mastermind. You are not stupid, Lacson. Yung mga kontraktor, walang gagalaw dyan. Hindi yan makakagalaw kung wala yung matataas na politiko. So kung ano mang gusto nyong drama, may gusto kayong madamay na senador, bahala ka na sa buhay mo. Mga Pilipino, wag tayong papayag na iikot-ikutin tayo nito si Tito Soto at ni Lacson. Bahala sila. Para lang maging patas. Kasi gusto mong isali dyan si Jinggoy, si Cheese, si Villanueva, si PRRD, si Sara. Sige, isali nyo. Huwag nyo lang iiwan yung si Saldico. Pag iniwan nyo yan, lahat ng investigasyong ginagawa nyo, walang kwenta. May pinagtatakpan kayo. Wala din kayong silbi dyan. Kung hindi nyo mababanggit, kung hindi rin maiimbestigahan si Tambi at si Saldico, nagkakaintindihan po. Diyan po natin sila i-pressure. So makikita natin, abangan natin kung anong klaseng leadership. Pero kung ako sa'yo, Lacson, pinagmamalaki ka pa ni Soto, mas magaling ka pa ro kay Marcoleta. Napanood ng marami kung paano hinandle ni Marcoleta, ha? Sa totoo lang, ang galing. Ang galing ng pagkakahandle ni Marcoleta. Siguro ito si Lacson, kinakabakabahan na rin. Kasi hindi lahat ng Pilipino stupid. May mga stupid din na Pilipino. Hindi natin mayaalis yan. Pero isipin mo yung papalitan mo ganun. Oh, anong nangyari? Diba? Parang tingnan mo. Sinong sumunod kay PRRD? Ang ganda ng nagawa ni PRRD. Kaya nga naman, si Bongbong nakukompare parati. Diba? Pero ang layo talaga eh. Dahil ang taas ng standard na ginawa ni PRRD. Kaya hanggang ngayon, kaya nanalo si Bongbong, kaya rin nanalo si Sara. Let's admit it. It's because of PRRD. Overflow lang yun. Nag-overflow eh. Yung pagmamahal ng tao kay PRRD, nag-overflow kay Bongbong tsaka kay Sara. Kasi nag-tandem sila eh. Di ba? Ganun po katindi. Tapos, ganito yung nangyayari sa administrasyon ni Bongbong. Makukompare talaga. So, better yet, do your research, Lacson. At hindi lang kung ano yung alam mong mga ebidensya, ha? I-handle mo ng maayos. Handle like, kinuha mo sa abogado eh.
Handle it like a lawyer. Handle it like a professional. Diba? Para sa akin nga, nilagay ka pa sa alanganin ni Tito Soto, pinagmamalaking mas magaling ka pa kay... Isipin mo yun, halimbawa ikaw ay basketball player. Halimbawa ikaw ay si Paxson, tapos sabihin mas magaling ka kay Jordan. Dinagdagan mo yung pressure ko, animal. Di ba? Iko-compare ako ng tao ngayon kay Jordan. Pambihira. Hirap ka nang abutin si Jordan. Pinagmalaki mo pa ako. Ikinumpare mo pa ako. Anong i-expect ng tao? Lalo magko-compare yung mga tao. Oh, kawawa ngayon si Paxson. That is just an example. Ganito rin dito. Oh, sige nga. Sa tingin ninyo, ito ilagay nyo lang din sa comment section. Kaya ni Lacson yung ginawa ni Marcoleta? Ako? Sa tingin ko, hindi. Pero we'll see. Let's give him a chance. Total, andyan na siya. Wala tayong magagawa. Next topic. Ngayon, ito ang tanong. Ginagapang na ni Tambi si Barsaga. Sabi niya, Romualdez handang makausap ng pribado si Barsaga. Bakit pribado? Televise nyo. Di ba? Anong kailangan mo kay Barsaga? Lalagyan mo? Hindi, nagtatanong lang ako, Tambi. Baka magdemanda ka. Oh, pademanda mo na naman kay Saldi ko. Di ba? Bakit pribado? Oh, mag-usap kayo, marami harap-harap. Maraming nakikinig para walang lagayan. Alam nyo, dito natin makikita to si Barsaga kung may topak. O talagang may paninindigan. Kasi sabi nung iba, may topak yan. Sabi nung iba, may paninindigan yan. So makikita natin. Kasi pag nag-usap yan, at sa daming banat niya kay Tambi, biglang bumaligtad. Gaya ng mga vlogger na baligtarin. Di ba? May kilala kayo? May kilala? Sige, name game tayo ngayon. Ilagay nyo dito yung mga vloggers na sobrang makasip-sip kay Sara noon. Pero nung naupo si Bongbong Marcos, biglang binanatan si Sara. Sige, lagay nyo yung mga vloggers dyan ng mga balimbing. Ganyan, lagay nyo. Baka mamaya ganito rin to. Hindi ko po pinangungunahan, sinasabi ko lang baka. Kaya observe natin. Baka pagkatapos sila magkausap, sasabihin niya, napakatino naman pala ni Saldico at saka ni Tambi. Alam mo na. Oh. Yung contractor kasasabi lang na binanggit yung pangalan ni Tambi at saka ni Saldico, si Diskaya biglang bimaligtad na. Oh. Ba? Hindi natin alam ang power of Diba? Maraming nagbabaligtaran bigla. Yung isa nga, pastor pa raw Oh. Pero kung makapagtanggol kay Tambi, grabe na lang. Ayaw, itinatago pa sa Saldico. Diba? Nakabahan natin. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!